Kung may 100,000 pesos ka para sa Pag-ibig MP2, ano ang mas magandang strategy? Hulugan ba buwan-buwan o isang bagsakang hulog? Maraming investors ang automatic na pinipili ang monthly hulog dahil ito ang mas praktikal at mas madaling gawin. Pero may isang bagay sa MP2 dividend system na hindi alam ng maraming tao. At dahil dito, sa ilang sitwasyon, mas malaki pala ang kinikita ng isang bagsakang hulog kaysa sa hulugan buwan-buwan. Sa video na to, gagawin natin ang MP2 100,000 pesos strategy, monthly hulugan versus isang bagsakan gamit ng real math. Ikukumpute natin magkano ang kikitain ng monthly hulog, magkano ang kikitain ng isang bagsakan, at kung magkano ang difference pagkatapos ng 5 taon. Baka magulat ka, dahil ang strategy na akala ng marami na tama ay hindi pala ang pinakamalaking kita sa MP2. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Pag-ibig MP2 ay isang voluntary savings program ng Pag-ibig Fund kung saan pwede kang kumita ng tax-free dividends. May 5-year maturity period ito at pwede kang maghulog monthly o lump sum. Kaya maraming investors ang nagtatanong, mas maganda ba ang monthly hulog o mas malaki ang kita kapag isang bagsakan ang hulog? Pero sandali, may isang kondisyon sa MP2 dividends na kailangan mong maintindihan. At kapag hindi mo ito alam, posibleng mali ang strategy na ginagamit mo ngayon. Ang MP2 dividends ay hindi kinukompute base sa target mong ipon o sa kung magkano ang plano mong maipon sa hinaharap. Sa halip, ang computation ng dividends ay nakabase sa kung kailan eksaktong pumasok ang pera sa iyong MP2 account. Ibig sabihin, mahalaga ang timing ng hulog, hindi lang ang kabuuang halaga. Sa madaling salita, kung mas maaga pumasok ang pera sa account, mas mahaba ang panahon na kikita ito ng dividends. Halimbawa, kung naghulog ka ng pera sa simula pa lang ng taon, ang halagang yon ay posibleng kumita ng dividends sa loob ng halos buong taon. Pero kung ang pera ay pumasok sa bandang huli na ng taon, mas kaunti na lang ang panahon na kikita ito. Kaya kung mas maaga mong naihulog ang pera, mas matagal itong kumikita at mas maraming dividends ang pwedeng maipon. Pero kung mas huli naman pumasok ang pera sa account, mas maikli ang panahon na kikita ito ng dividends, kaya mas maliit din ang magiging earnings nito sa parehong panahon. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang maintindihan ang timing ng hulog sa MP2 strategy. Para mas malinaw nating maintindihan, tingnan natin ang isang simpleng halimbawa. Isipin natin na pareho tayong may 100,000 peso goal na i-invest sa MP2. Pareho ang target natin. Pareho ang total na halaga na ilalagay sa investment. Pero magkaiba ang paraan ng paghuhulog. Si Investor A, naglagay ng 100,000 pesos, isang bagsakan ngayon. Ibig sabihin, sa simula pa lang ng investment period, ang buong 100,000 pesos ay nasa loob na ng MP2 account at nagsisimula ng kumita ng dividends. Samantala, si Investor B naman ay hindi naglalagay ng isang bagsakan. Sa halip ay naghuhulog siya ng 8,333 buwan-buwan hanggang sa mabuo ang 100,000 sa loob ng isang taon. Sa unang tingin, parang pareho lang naman ito dahil pareho pa rin ang total na ini-invest. Pero kapag tiningnan natin ang timing ng pagpasok ng pera, doon na nagkakaroon ng malaking pagkakaiba. Sa kaso ni Investor A, ang buong 100,000 pesos ay kumita na agad ng dividends mula sa simula. Pero kay Investor B, unti-unti pa lang pumapasok ang pera sa account habang lumilipas ang mga buwan. Ibig sabihin, ang hulog sa January ay maaaring kumita ng dividends sa halos buong taon. Pero ang hulog sa February ay mas maikli na ang panahon na kinikita. Habang papalapit naman sa dulo ng taon, lalo pang umiikli ang panahon na kumikita ang bawat hulog. Halimbawa, ang hulog sa November ay halos 2 buwan na lang kikita at ang hulog sa December ay maaaring halos 1 buwan lang kumita ng dividends. Kaya kahit pareho ang total na 100,000 na ini-invest,
nagkakaroon na malaking epekto ang timing kung kailan pumapasok ang pera sa MP2 account. Ngayon, gawin natin ang real math ng MP2 100,000 pesos strategy. Halimbawa, gumamit tayo ng sample dividend rate na 7%. Kung naglagay ka ng 100,000 pesos lump sum sa simula, ang buong amount ay kumikita na agad ng dividends bawat taon. Sa loob ng 5 taon, ang total dividends ay maaaring umabot sa humigit kumulang 40,255. Depende sa dividend rate bawat taon. Sa monthly hulog naman, unti-unti pa lang pumapasok ang pera sa account. Kaya sa unang taon, hindi pa kumikita ang buong 100,000 dahil hindi pa ito buo sa simula. Dahil dito, kadalasan, makikita na natin na mas mataas ang total dividends ng lump sum strategy. Pero may isang importanteng nuisance dito. Sa totoong buhay, hindi lahat ng investors ay may 100,000 pesos agad para i-invest. Maraming taong nag-iipon muna bago mag-lump sum sa MP2. At dito pumapasok ang isang interesting na sitwasyon. Halimbawa, nag-iipon ka muna ng 100,000 sa bangko bago mo ito ilagay sa MP2. Habang nasa bangko pa ang pera mo at nag-iipon ka pa lang, hindi pa ito kumikita ng MP2 dividends. Pero kung nag-iipon ka pa lang, ay hinuhulog mo na agad ang pera buwan-buwan sa MP2, kahit maliit na halaga muna, mas maaga itong nagsisimulang kumita ng dividends. Sa ganitong sitwasyon, maaaring mas maaga pang kumita ang monthly strategy dahil nagsimula agad ang investment. Ngayon, ano ang pinakamahalagang lesson dito? Hindi lang magkano ang ini-invest mo ang mahalaga. Mahalaga rin kung kailan nagsisimulang kumita ang pera mo. Sa MP2 at sa maraming investments, may malaking epekto ang timing kung kailan mo inilalagay ang pera sa account. Kung may malaking halaga ka na agad ngayon, halimbawa may extra savings ka na available, maaaring mas kumita ito kung mas maaga mo itong i-lump sum sa MP2. Dahil sa ganitong sitwasyon, ang buong pera mo ay nagsisimula ng kumita ng dividends mula pa lang sa simula. Ibig sabihin, mas mahaba ang panahon na kumikita ang iyong investment. Pero sa totoong buhay, hindi naman lahat ng investor ay may malaking halaga na agad na pwedeng ilagay sa investment. Maraming tao ang unti-unting nag-iipon mula sa kanilang buwanang kita. At kung ito ang sitwasyon mo, magandang strategy pa rin ang maghulog buwan-buwan sa MP2. Sa ganitong paraan, kahit maliit na halaga muna ang naihulog mo, nagsisimula na agad kumita ang pera mo sa investment. Sa madaling salita, ang pinakamahalagang prinsipyo dito ay ito. Mas maaga mong napapasimula ng investment, mas maaga ring nagsisimulang kumita ang pera mo. Sa katunayan, maraming investors ang hindi lang gumagamit ng isang strategy. Sa halip ginagamit nila ang combination strategy para mas maging flexible ang kanilang pag-iipon sa MP2. Halimbawa, maaaring magsimula ang isang investor sa regular monthly contributions. Buwan-buwan siyang naglalagay ng maliit na halaga mula sa kanyang sahod o income. Sa ganitong paraan, tuloy-tuloy ang pagdagdag ng pera sa kanyang MP2 account at nagsisimula na agad kumita ang bawat hulog. Pero may mga pagkakataon din na nagkakaroon tayo ng extra cash tulad ng bonus, incentive o anumang biglaang dagdag na pera. Sa halip na gastusin ito agad, pinipili ng ibang investors na ilagay ito bilang lump sum contribution sa kanilang MP2 account. Dahil dito, nadadagdagan ang kanilang investment ng mas mabilis at mas maaga ring kumikita ang malaking halaga ng pera. Sa ganitong paraan, napapakinabangan mo na ang dalawang bagay. Ang discipline ng monthly saving at ang timing advantage ng lump sum contribution. Kaya para sa mas maraming investors, ang combination strategy ay isang praktikal at flexible na paraan para palaguin ang kanilang ipon sa MP2 habang tuloy-tuloy ang pag-iipon. Kaya sa MP2 100,000 pesos strategy comparison natin, ang lump sum may advantage sa timing ng dividends. Ang monthly hulog mas praktikal at mas realistic
para sa mas maraming investors. Ang mahalaga ay maaga mong napapasimulan ang investment. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Kung may 100,000 pesos ka para sa MP2, alin ang pipiliin mo? Isang bagsakan o monthly hulog? Comment mo sa baba, lump sum o monthly. At kung gusto mo pang malaman ang latest update sa Pag-ibig MP2 at ang iba't ibang strategies na ginagamit para palaguin ang pera sa MP2, maaari mong panoorin ang iba ko pang videos sa MP2 Pag-ibig Investment Playlist ng channel na ito. Marami tayong pinag-uusapan doon tulad ng MP2 Ladderized Strategy, MP2 Compounding Strategy at iba pang paraan kung paano gamitin ang MP2 para sa long-term savings at investments. Kaya kung interesado kang palaguin ng iyong ipon gamit ang MP2, siguraduhin i-check mo ang playlist na yon pagkatapos ng video na to.